Manawa kayo ng kapayapaan ng Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Tunay nga na ika-4 na linggo ng Kwaresma o ng 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ay araw ng kagalakan. Magalak tayo sapagkat ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. At ito ay nilarawan ng ating pagbasa. Mahaba man, pero ito ay maraming mga kahulugan sa atin. At makikita natin dito, tayong lahat, kung pagputuunan ng pansin natin ang pagbasa, sino sa inyo ang ama? Sino sa inyo ang anak na panganay? Sino sa atin ang anak na bunso? Kahit na wala doon, hindi binanggit ang ina. Sino yung ina na just keep quiet and silent? At marahil nag-iisip siya kung ano ang gagawin niya sa kanyang asawa, sa kanyang anak, o dalawang anak. Marami tayong maiisip ng mga iba't ibang kahulugan dito. Subalit sa pagkakataong ito, ang nais ko lang bigyang pansin na ginamit ito ni Jesus para ipaalala sa mga Pariseo at mga Eskriba na ang Diyos ay walang tinitingnan, na ang Diyos ay pure love, purong-purong pag-ibig ang nasa Kanya, no condition at all. Mahal niya ang sino man na Kanyang mga anak. At anuman ang nangyari sa Kanya, sa bawat isa na Kanyang mga anak, tinatanggap niya ng lubos at wala siyang inihingi anumang kondisyon. Kaya nga sabi nga nung binasa ko sa isa sa mga mga komentary, God is powerless. Powerless in His love. But also God is powerful because of His love. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang sinumang bumabalik sa Kanya sapagkat siya'y nagmamahal. At dahil sa Kanyang pagmamahal, nauunawaan niya ang nangyayari sa bawat isa. Kaya naalala ko, katulad ng marami nagtanong sa akin, Father, ikaw, saan ka naroon? Alam niyo po, natularan ko yung panganay na anak. Paanong paraan? Kasi po, nung ako ay ma-diagnose to have cancer, talagang nagtampo po ako sa Diyos. Sinisi ko siya, Lord, bakit ako? Parin mo ako, kahit na marami akong nagawang kasalanan, pero patuloy pa rin ako naglilingkod sa iyo. Bakit ako pa nagkasakit? Marami naman din makasalanan eh. Bakit hindi sila? Lagi naman akong tapat sa iyo. You see? Ginawa ko rin yun. But later on, na-realize ko na human as I was, or as I am, dumarin sa buhay natin yon. Pero ngayong linggang ito, ipinapaalaala sa atin ng Diyos. Ano man ang kaisipan mo, ano man ang damdamin mo, ano man ang pinagdadaanan mo, mahal na mahal kita. Pinatatawad na kita. Inaakap na kita. Hinahalikan na kita, tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Sapagkat sa pagpapatawad, hindi tinatanong kung sino ang nagkasala. Ang mahalaga ay kung sino ang nagmamahal. At yan ang ating Panginoon. Kaya nga isa sa pinakamahirap na gawain ko bilang isang pari, maupo sa confessional box. Makinig ng mga kasalanan ng tao. Maging basurahan ng mga iba't ibang kasalanan na ginawa ng aking kapwa. Pero yun din ang pagkakataon na pinakamasabi kong the turning, o tabihin natin, the acme, ang pinakamataas na bahagi ng buhay ko bilang pari. Ang gawin ng Diyos sa isang kasangkapan at sabihin sa mga humihingi ng kapatawaran, pinatatawad na kita sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. All things will be well. Do not sin anymore. Ang sarap sabihin ito, mga kapatid, na hindi nagmumula sa akin yung kundi sa Diyos, na ginamit lamang ako para maging kasangkapan upang ang kapatawaran ay mapakinggan ng sino mang nangugumpisal. Ganyan ang pagmamahal ng Diyos. Ganyan ang kanyang walang hanggang pagtanggap sa atin.
Kaya nga sa linggong ito, sa istorya ng prodigal son, o prodigal father, o prodigal elder son, anumang titulo ang ibigay niyo sa kanya, ito, halos lahat kasi ng mga teleserye na pinapanood natin, may katapusan. Pero sa mga parabola, ito ang parabola ni Jesus, parable niya, kwento niya na walang katapusan. Napasunod ba ng ama yung kanyang panganay na anak na pumasok? Yung panganay na anak pumasok ba para makipagdiwang? Yung ba panganay na anak at saka bunsong anak nagkaroon ng closure o reconciliation? Yung bang bunso ay humingi ng tawad din sa kanyang kapatid? Hindi natin alam. At yung ina, ano ang ginawa ng mother? Wala tayong alam. Kaya, pinakamaganda, I give this to you as a challenge. If you are one of the member of that family, papaano mo tatapusin ang kwento? Paano bibigyan ng conclusion ang kwento na yon? Pagkakataon din ito mga kapatid, dahil ngayon pong araw na ito, ibinibiriwang natin ika-4 o ika-5. Ika-4, na nobina po ng San Pedro Calunsod. At sa April 2 po, April 2 ang pesta, gagawin po doon sa aming simbahan sa Saint Benedict, 2 o'clock ng hapon. Ganun pa man, sa araw pong ito, ang ating topic ay Holy Family and the Eucharist. At tamang-tama, kaya ako po binanggit sa kanina yung pasasalamat po namin sa pamilya ni Lito at saka ni Roma at saka ni Iya. Tunay niyang pangalan, Maria Manalo Magadya. Kaya 3 M's po siya, M&M. Okay? Kaya tuwan-tuwa kami doon nang kami nasa bahay nila. Kasi po ang pamilya ay ginawa ng Diyos bilang isang regalo para sa kanyang simbahan. Because remember, the family is the core of the community. The foundation of any community is the family. At sa ating po pagdiriwang ng 500 anibersaryo ng pagiging Kristiyano ng mga Pilipino, 500 years of Christianity, isa sa mga topic na pinag-usapan po natin ay ang Holy Family and the Family and the Eucharist. At ang pamilya mga kapatid, lalong-lalo na kayong mga narito, bawat pamilyang narito ay isang mahalagang biyaya ng Diyos. Malayo man kayo sa inyong mga ibang mga mahal sa buhay, lalong-lalo na sa Pilipinas, yung mga nagsusulo dito, huwag kayong malungkot. At least, you are a part of that family. At ang isa sa mga pinagpapasalamat namin bilang mga pari, na wherever we go, nakakatagpo kami ng mga pamilya na tinatanggap kami. Hindi lamang tinutulungan, kundi minamahal. At napakasarap isipin ng mga bagay na yon, mga pagkakataon na yon, na hindi ka maging alienated sa iba. But there will always be people who will welcome you and accept you. And that is the beauty and the dignity of a family. Kaya mga kapatid, sa lahat po ng mga pamilyang narito at sa lahat po sa inyong mga nanonood ngayon sa live streaming ng Misa, try to see all the members of your family. Kung kasama niyo sila, tingnan niyo sila sa kanilang mga mata. And try your best not to say anything, but through your eyes, makita naman nila ang katotohanan na sila ay minamahal, tinatanggap, at kung may nagawang kasalanan, pinagatawad. At binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Yan ang pamilya. At tuwing tayo nagdadaraos ng banal na Eucharistia, hindi ba lahat tayo rito? Wow! Ang sarap magdiwa ng Eucharistia kasi lahat ng tao ay banal. Wala nagagalit, wala naiinggit, wala nagsiselos. Sometimes meron din. But the good thing is, lahat tayo isa ang pinagtutuunan natin ng pansin. Si Jesus na nasa gitna natin. At alam natin na si Jesus ang kasagutan sa lahat ng ating mga katanungan sa buhay. Alam natin na si Jesus ay magbibigay ng lugod. Si Jesus ang magbibigay ng tuwa. Si Jesus ang magbibigay ng pag-asa. At siya ang makapagbabago ng ating buhay at magbibigay ng magandang future sa atin. Kaya nakatuon sa Kanya ang ating buong pagkatao. Sana mga kapatid,
Lalong-lalo na yung po mga na hindi makapagsimba ngayon. Tandaan po natin na ang ating tahanan ay isang maliit na simbahan. Domestic church, na kung saan, kung naroon si Jesus sa inyo, sigurado po ako, anumang problema, malulutas ninyo. Anumang sakit na dinaranas nyo ngayon, magkakaroon ng kagalingan. At anumang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng bigat ng buhay, pagagaanin niya. Ganyan ang Diyos sa atin. Ganyan si Jesus sa atin. At sa ating pagpapatuloy ng pagdiriwa ng nubinin natin kay San Pedro Calungsod, nawa si San Pedro Calungsod po ang maging gabay natin. Na kahit sa kanyang kabataan, kahit wala siya sa kanilang sariling bayan, at namatay na isang martir, matatag ang kanyang pananampalataya. Sana ganun din po tayong lahat. Sa kabila ng mga suliranin ng buhay, sa kabila ng pandemic, sa kabila ng mga iba't ibang pagsubok na dumaring sa buhay natin, naroon pa rin ang ating pananampalataya sa Kanya. At yun po ang aking panalangin sa ating lahat na narito at kayo pong nanonood ngayon sa ating live streaming. Na naway patatagin ng Diyos ang inyong pananampalataya, umasa na mayroon pang magandang mangyayari sa buhay natin, at higit sa lahat, pag-ibayuhin at palakasin ng Diyos ang inyong pagmamahal, upang ang Diyos ng pag-ibig ang magsilbing lakas natin, ang Diyos ng pag-ibig ang maging gabay at magsilbing liwanag anuman ang nangyayari sa ating buhay ngayon. At sa ating mga pamilya na narito ngayon, I would like to offer this Mass and have a special prayer that through the intercession of San Pedro Calungsod, all the families who are here now in this church, and all the families now watching in this live streaming, maghari nawa ang tuwa sa inyong mga puso, pagpalain kayo ng Diyos sa tuwina, at higit sa lahat, naway laging matatag, matibay ang inyong pag-asama. And may God bless us all the days of our life. And God bless us all.